Good morning once again, everyone. Welcome to the Laguna Provincial Capital Extension for the Bagong Pilipinas Servicio Fair Press Conference. This event would not be possible without our generous host from the province of Laguna, headed by our Governor Honorable Ramil L. Hernandez and our 2nd District Representative, Honorable Ruth Mariano Hernandez. We are also honored to be in the presence of Deputy Secretary General of the Office of the President, House Speaker, Mr. Sofonias Gabonada Jr. Good morning po. So what is Bagong Pilipinas Servicio Fair? It is a priority program of our President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., together with the House Speaker, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, and the House of Representatives and the Presidential Communications Office, which aims to bring government services more accessible to our kababayans. We will get to know more about it as we go along to our program and as our distinguished host answer your questions. Let us not prolong the program as we hear the welcome remarks and message of our Governor, Honorable Ramil L. Hernandez. Let's give him a warm round of applause. Okay, good morning. Good morning. Very simple welcome remarks lang po. Gusto ko lang pong i-acknowledge, of course, our distinguished visitors from the national government, Deputy Secretary General Sofonias Gabonada Jr., Office of the House Speaker, and Attorney Sean Capuncion from BPSF National Secretariat, and the rest of the team from the national government. Palakpakan po natin. Of course, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, aking pong co-host. Co-host nito po ang ating Bagong Pilipinas Servicio Fair. Pero mas malaki po yung kanyang pagod at mas po siya, mas tumutok po talaga niyan. At tayo po ay, of course, in general, sa province ng Laguna, very busy. So again, I'd like to acknowledge Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Dito rin po si Attorney Lim from the Office of Congresswoman Ruth, and Mr. Sanji from my office, PIO office. So again, welcome po and good morning. Thank you very much, Governor Ramil Hernandez. Of course, ramdam po natin na excited na po ating mga kababayan na makilahok sa kauna-unahang Servicio Fair dito po sa lalawigan ng Laguna. Maraming pong salamat. And now we will get to hear a message from our honored guest. He is a Deputy Secretary General of the House of Representatives and from the Office of House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. He also ranks 1 in the recent Top Government Senior Official Survey conducted by the RP Mission and Development Foundation. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Deputy Secretary General Sofonias Ponyo Gabonada Jr. Thank you very much, ma'am. Of course, aking paggalang at my courtesies to the Governor of the Province of Laguna, Gov. Ramil Hernandez, magandang umaga po. Of course, isa sa pinakamasipag namin na kongresista sa 19th Congress ang maaasahan talaga at maswerte ang Laguna dahil sa kanya. Of course, Congresswoman Ruth Hernandez for the very, very cooperative and very, very enthusiastic in hosting this Bagong Pilipinas Servicio Fair on behalf of the National Secretariat of the Bagong Pilipinas together with the Office of the President and the Office of the Speaker Martin Romualdez. We would like to thank our gracious host for this Laguna leg, of course, the Honorable Governor and Congresswoman Hernandez for accepting the challenge. This is not a joke, to host a Bagong Pilipinas Servicio Fair. You could just imagine 170 programs and services, almost 60 national government agencies participating in 2 days. We anticipated 69,000 beneficiaries across the province of Laguna. So this is not a joke. This is the biggest, the grandest, and the most meaningful servicio caravan that the government were able to provide to its people. And Laguna is the 5th among the 82 provinces in the country to host
this bagong Pilipinas Servicio Fair. Let us give them a round of applause for our workers. It was not a long preparation. It was a short, quick, but as of now, we are 90% ready for tomorrow's event. It's a little fine-tuning na lang of some of the logistical requirements, but the agencies are very excited. We estimate that around 300 million pesos will be allocated or will be shared to Laguna from the national government agencies. And out of the 300 million, there's around 100 million cash assistance to be given across all agencies, majority of which is from the DSWD. So the economy, you have another 100 million to prime up the economy of Laguna, not just to provide services, but also to make the economy of Laguna vibrant the next days. So wala pong pagsiglan ang aming kaligayahan na nandito kami sa Laguna at tinanggap kami ng mainit. At ang mga tao po ay hindi mag-aatubili siguro at hindi magsisisi bukas at 2 araw because lahat ng munisipyo, buong probinsya ay makikilahok dito sa 2-day Bagong Pilipinas Servicio Fair. So sa muli, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po kami at congratulations po sa Province of Laguna and Comaruat para po sa napakagandang programa na magbibigay benepisyo po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. And now, hindi na po natin patatagalin. Tayo po ay uusad na sa ating press conference para po sa ating mga media partners. Hayaan niyo po muna akong ipakilala sila sa inyo. Nandito po ngayon kasama natin si Sir Roy Tumandao mula po sa Manila Standard Balita Ngayon Online. Sir Edjun Mariposque mula naman po sa GMA 7. Sir Romel Madrigal mula sa DZRJ. Jeremiah Madrigal mula naman po sa Balitang Pinoy. Antonio Lagunoy mula sa Net25. Miss Rosel Aquino mula po sa The Manila Times. Miss Kay Balbas mula sa South Coast PH. Maria Cristal Gandaza mula din po sa South Coast PH. Sir Robert Michael mula po sa GMA 7. At kasama rin po natin ngayon si Miss Jacqueline Palima mula po sa Radyo Binyan. Ana Pauline de la Cruz mula naman po sa Phil's Headline News Expose. Sir Joel A. Kabaktulan mula po sa Ronda Balita. Wilson Palima mula po sa NSTV, Florimel Oka mula sa TV6, Kevin Pamatmat, DZJV, Ms. Catherine Go mula po sa Opinion Laguna, Maylene Rosalon mula po sa TV6, Esther Catalan mula naman po sa CCPCI, Calamba, Ms. Lynn Domingo mula po sa Herald News Update, Ms. Zen Trinidad mula rin po sa CCPCI, South Coast PH, and Sir Daniel Castro mula po sa DZJB. Maraming salamat po. At ngayon po ay para po sa bilang gabay sa ating mga kasamang media ngayon, tayo po ay magbibigay ng isang katanungan and of course, one follow-up question only. Ipakilala po natin ang ating sarili at kung saan po tayo media entity nagmula. Maraming salamat po. Para po sa unang katanungan, mayroon na po bang nais magbigay ng kanyang tanong? Hello po, good morning po. Sir, may kumakalat po sa Facebook, sa mga group chat na mga registered link para doon sa electronic ID. Sir, ang tanong ko po, what if yung mga iba nating kababayan hindi nakapag-register, paano sila makaka-access doon sa mga servisyo na pwede nilang matanggap mula dito sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Laguna po? Okay, just to quickly explain the registration process, no? We release po tayo ng public portal where they can register, no? And to provide them with identification card. But of course, we recognize the challenges in terms of technology and access to technology. So naglagay din po tayo ng on-site registration para makapag-ID registered sila at matag sila. Actually, doon sa lugar pa lang nila, naglalagay na tayo ng tag kung anong serbisyo ang i-avail nila. So that pagpunta nila doon sa Santa Cruz Provincial Sports Complex, ay naka-color coded na po yung mga agency. Kung ano yung kulay ng rest tag nila, diretso na po sila doon. Pero kung wala silang rest tag at wala silang registration pa, meron pong registration booth malapit sa gate where they can access the registration. Thank you, sir.
Sir, meron po tayong katanungan mula po kay Sir Edjun Marie Posque po ng GMA 7. Sir, para kanino po ba ang BPSF? Sino ang makakatanggap ng mga benepisyo o mga piling tao para po dito? Actually po, ito ay para sa ating mga kalalawigan. Ano po? So, open po ito for all. Ayan po. Although may mga services po na may mga tinukoy tayo. Like for example, on the first day po, meron tayong assistance to individuals in crisis situation na ito po ay days before or weeks before na-identify na po natin ito. Ano po, yung mga nangangailangan ng tulong na bibigyan natin po as part po ng beneficiary ng assistance to individuals in crisis situation na katuwang po natin ay DSWD. And also po, meron tayong mga programang pangkabuhayan, 15,000 yan, na worth of kabuhayan package, ano po, nakatuwang na natin ng DTI, na meron sila na-identify also po ng mga kalalawigan natin na magiging beneficiaries po nito. So actually po, may mga serbisyo ang iba't ibang national government office and agencies natin na in-identify na yung mga target beneficiaries na ugma sa serbisyong ipagkakaloob ng ating pamahalaan. But sinabi nga po ni Sir Paul, yung napakadami kasi mga services na ino-offer at ibibigay ang different national government offices and agencies natin. Kaya po ito ay para sa lahat at nangangailangan. Kailangan mo ng passport, gusto mo mag-renew, mayroon. Ano po? Kailangan mo mag-renew ng driver's license, mayroon. Nandoon na nga po lahat, parang one-stop shop. Serbisyo caravan na isang lugar i-house all national government offices and agencies, isa na lang ang pupuntahan mo. You don't need to go to their offices, mga field offices nila na napakalalaki, may Manila pa, kung saan lugar. Now, hinaw sila sa isang lugar, doon sa Laguna Sports Complex. May kanya-kanyang building sila doon, ang bawat ahensya ng gobyerno, ano po, at everyone po is invited, ano po, at ready ang ating pamahalaan na magbigay serbisyo. Aside from mabinanggit po kayo ng mga target beneficiaries na tayo naman ay nilistahan ng mga nangangailangan nating mamamayan, ang ating mga ahensya, may listahan na po yan, ano po, so na-identify sila at weeks before po, nagkaroon na ng registration. Kaya ang payout ay magaganap na rin mismo sa araw na yun. Okay po. DSG, may dagdag po ba? Sorry po. Baka po. It was comprehensive na po. Tama po si Congresswoman Ruth. Ganun po ang naging sistema kasi meron din po mga ahensya na may requirements talagang dapat i-comply. And they really need to require, to comply with the requirements prior to their arrival to the venue. So, it should match the requirements set by the agency. But you have medical services, you have registration to SSS, GSIS, LDO as mentioned by Ma'am, and all other agencies, nandun si NFA kung gusto mo magbenta ng palay na mas mataas na presyo, nandun siya. So all of these government agencies will be offering their services in 2 days and you can avail them. So it's a combination of pre-identified and walk-in and you can avail as many services as you can. Gusto mo mag-shopping ng services, you can go there to shop. At boss, ang kadiwa ng Pangulo. Tama. Paliwanag natin yung kadiwa ng Pangulo. The kadiwa ng Pangulo is, of course, ang presyo ng mga bilihin doon ay medyo mga mura talaga. So, ang mga tao natin galing payout, may pera naman silang pambili, malapit lang din po, nilagay na po ni Kong Ruth at Governor Ramil doon mismo sa site ang kadiwa ng Pangulo where the people can access this cheaper goods para sa for living, no? So, pwede po nilang ma-avail yun. At meron din po Miskwento Caravan as provided by DTI. I think the participating enterprises will be offering less or will give discounts to their items to be sold on that day. So, that's something that we can really explore. Go? You have something? Okay. Next question. Next question. Maraming salamat po and DSG. And of course, we have question po mula po kay Ms. Catherine Gold na Opinion Laguna. Hello po, good morning. Sa Santa Cruz po ito gagawin, hindi ba? So, ano po yung coordination natin sa bawat LGU na may especially sa first and second district, no? This is what we appreciate with the extension office dito ni Gov kasi yun yung ito yung pinupuntahan ng first and second district. So, paano naman po yung mga first and second district na gusto magpunta bukas?
The province of Laguna, together with the office of COMRUD, meron din po identified beneficiaries from the other districts, no, from District 1 and District 2, na pupunta. Actually, they were so gracious in providing the transportation requirement and the food requirement ng mga beneficiaries na to para madala din po sila doon sa mga areas. While other municipalities and district as well, we also coordinated with our other house members, and they were given also allocations like Tupad, AX, for their own constituents as well. So it's a double activity because meron din pong activity na ginaganap bawat distrito with our respective house member, pero the bulk of it, I think 90% of it, is being handled and sponsored by the provincial government of Laguna and the office of Congresswoman Ruth. So, meron po mga provisions for transportation and food. Even all the participants, yung expected natin na participants tomorrow for the next 2 days, ay nagbugay po sila ng food provision sa lahat ng taong mag-a-attend. So, ganun po generous yung provincial government and the office of Congresswoman Ruth. But you said you're going to entertain it with mga walk-ins. Yes, How ma'am. about that? Of course, we would, I think, kung kaya pa i-accommodate ng mga vehicle provisions, I think meron naman siguro they can be accommodated as well. Of course, yung mas malapit doon sa area na yon, mas greater chances of getting it because napakalapit nila doon sa lugar. So walk-in are also allowed. We have some provisions also for food packs. Those who would avail for the health services, may kaangkibat din na food packs. So I think significant, no? The target beneficiary natin na 69,000. I think significant number of which can avail on the 2 days natin. While other beneficiaries can be accommodated within their municipalities. Although limited programs lang, but still they are part of the Bagong Pilipinas Servicio Fair for Laguna. Sir, meron po tayong katanungan dito. Kailan nagsimula at hanggang kailan po ito? Saan po mga lugar ang susunod na pagaganapan ng Servicio Fair? Okay, so this is a 5-day, hindi naman 2-day event actually. Ito po ay magiging bukas at saka sa linggo dito po sa Laguna. Ang susunod naman po namin sa susunod na weekend ay Bukidnon. Next weekend to that is Iloilo. Next weekend to that is Isabela. And next weekend will be in NCR in December. So tuloy-tuloy na po ito. Ito po ay mandato mula sa Pangulo together with our House Speaker, Speaker Martin Romualdez, na ibigay itong mga basic, back to basic tayo. Go back to basics to provide these basic services. I think that is also the direction of the provincial government to provide. And nakita nila yung importansya ng programa to give these basic services to the constituents in Laguna. Sir Kevin, pamatmat po ng DCG. Sir, ano po yung pagkakaiba ng bagong lipunan na ngayon po sa panahon po ni President Bongbong Marcos is Bagong Pilipinas? So ano po yung malaking pagkakaiba? Hindi ko po mabanggit sa'yo kasi wala pa ako ng bagong lipunan. Baka si Gop, meron siya. Teenager ka na nun, Gop. Baka 2 years old ka na nun. Hindi, ang pagkakatanda ko lang dyan, kinakanta natin yan nung elementary. Hanggang doon lang yun. Paano po, question po, patuloy po ba yung masagana 99 Kadiwa Store sa Bagong Pilipinas? I think there are versions of that, sir, no, in the Bagong Pilipinas, where in fact, the focus of this administration is really to modernize our agriculture. Yung pangako ni Pangulo na ibaba ang presyo ng bigas, I think that's the focus. With the new appointment of our new Secretary of Agriculture, I think that is the main mandate given to our new Secretary, Secretary Francisco Laurel. Laurel. So, siya po ang magiging katuwang ng Pangulo para doon sa agrikultura. Nagkakaiba lang ng pangalan yan, sir, pero sa tingin ko ay pareho yung adhikain ng programa Pasagana. Yun, hindi po rin po ako nabubuhay nun, sir, pero narinig ko lang sa mga kanununuan ko. Pero marami din pong programang ipapatupad ng Administrasyon Bongbong Marcos para ma-address yung food security problem natin sa bansa. Maraming salamat po. Sir, meron po tayong katanungan mula po kay Ms. Lynn Domingo. May bayad po ba yung mga services para sa BPSF natin?
Generally, wala po, no? Basically, wala. But there are services na kailangan ng bayan, pero nagawa natin ang paraan. We made a convergence program with the other agencies. For example, passporting. May bayad yan ng 1,800. Nandun naman si DSWD para umalalay doon sa may bayad ng mga services. LTO, for example, nandun din si DSWD para magbigay ng cash para ma-avail nila yung services na to. Of course, our priority are the sectors who are greatly needing this passport, like OFW, may target na ang pamilya ay aalis dahil sa pagtrabaho. So may qualification din po tayo so that hindi naman siya open to all. For those who are capable to pay naman, hindi naman siya sasagutin ng DSWD. But they can still avail of the passport on their own money. Pero yung mga hindi talaga kaya because for certain reason, meron po tayong convergence program with other agencies like TUPAD, with DOLE kasi may cash assistance sila, TDP o tulong-dulong mula sa CHEC, may cash assistance sila. So ang pera nila doon ay magagamit nila to avail of those services na may bayad. Thank you very much po. Meron din po tayong katanungan mula po kay Ms. Ana Pauline de la Cruz. Regular na po ba magkakaroon ng serbisyo para po sa mga probinsya? I think I could not speak of the provincial government. I think they have their own version of these services. I think the governor can best answer the question given. So, actually, hindi ko masagot ng ni Sir Sofonia sa Gamunan. Sir Ponyo. Sir Ponyo ng Gamunan. Kung tuloy-tuloy na po ito. Since ito po naman ay karaman lang, parang they just want to ignite the services na pinaprovide ng government sa lahat ng sulok ng Pilipinas. And of course, nandito ang LGU. Siya talaga yung main responsibility dyan. Sila yung first line of services talaga na dapat tumutok dito po sa mga laylayan, dito po sa mga probinsya. And the provincial government, meron naman tayong regular programs po dyan. And hindi nga lang natin, of course, pakikimasukan o hindi natin area yung ibang mga servisyo na binibigay ng national. But yung pong mga basic services talaga na dati na natin ginagawa, of course, tuloy-tuloy po naman yan. Siguro po in addition po kay Gov. Kaya nga po, di ba, that's the reason why we have this extension office. Because we want po na all services of the provincial government ay maging accessible sa lahat po ng sulok ng ating lalawigan. At kung mapapansin niyo po, inaayos itong compound na ito because yun din po talagang hangarin ni Governor na kung ano po yung mga services na meron tayo sa Kapitolyo, maduplicate o ilagay din po natin dito. So that po yung mga services po inilapit sa mamamayan mula unang hanggang ikalawang distrito. Kaya patuloy po kung kayo iikot ito sa compound, may mga pinapagawang building kasi po marami in the future na ngayon po itong regular program ng People's State, magbibigay ng assistance together with the PSWDO. Kung may DSWD, may counterpart ang ating probinsya, ang Provincial Social Welfare Development Office. And right now po, every Thursday ng People's Day, pero ngayon, dahil holiday yesterday, ngayon natin ginagawa, upstairs, nandun ang ating mga mamamayan. Ano po, kaya before po kami nag-proceed dito, nandun po kami sa taas, together with our PSWDO, na nagpapakaloob ng AICS, ayan po, na pondo ng provincial government. So may mga duplication naman ng mga programs ang ating provincial government, ano po, na of course ina-adapt natin yung mga serbisyo ng national, but of course limitado sa komprehensibo na serbisyo na binibigay ng national government. And yun po yung pinakadahilan bakit may extension office. Dahil na marami na pong serbisyo sa ating sa Kapitolyo, magkakaroon na here in our extension office na accessible na para sa ating mga kapwa na lalawigan mula una hanggang ikalawang distrito. And of course, the regular programs po ng provincial government, yan naman tuloy-tuloy na lang yan, doon naman sa ating mga Kapitolyo. Na higit po na nakaka-access ay ang ating mga kababayan na malapit sa Kapitolyo na mga taga-ikatlo at ika-apat na distrito. Ayun. So, salamat po. Just to add also to the statement of the Governor and Congresswoman Ruth, when it is our desire that this program can be institutionalized, in fact, we are conceptualizing the Bagong Pilipinas Servicio Center where a province can get one. Yun ang intention namin if we can provide
this infrastructure project to each of the probinsya na napuntahan na natin, na mailagay sa isang building, parang mall ng services na nandun na lahat. No? That's really the desire of the program together with Speaker Martin and President Bongbong Marcos na mailagay itong, because the concept is there. Pag nandito sila lahat, meron kasing chance na ibang departamento ay nakakatulong din sa ibang departamento. So a convergence program might be easy to understand once they are in one place. Nag-uusap-usap sila. If I can only share the group chat ng Laguna Leg, no, na group chat namin sa Viber, doon mo makikita na napaka-active pala ng mga regional directors, napaka-active pala ng provincial government as they've been doing these things, no? At doon sila nag-uusap-usap at may mga learnings doon na sabi namin, ngayon lang talaga nila napagtagpi-tagpi ang pieces of puzzle, no, to provide these comprehensive services to our people in Laguna. And as I mentioned, Laguna has been very, very, very receptive in this idea. And we assure the Governor and Congresswoman Ruth that whatever we can provide as far as the Office of the Speaker is concerned, kung ano man ang ayuda, pwede pa natin maibaba, kung ano pang programa ang ating maibaba, as long as tatanggapin ni Governor Ramil at tatanggapin ni Congresswoman Ruth, hindi po magsasawa ang Office of the Speaker to provide those services. Good morning, Gov. Kong Ruth yan. Kay Sir DSG. Paano po ninyo sinisimulan yung process ng pag-coordinate para sa Bagong Pilipinas sa mga probinsya? May requirements ba dapat na ma-fulfill yung probinsya para magsagawa ng ganitong service fair? And follow up na rin, sir, bukod sa mga services, may additional attractions ba? May entertainment ba? For the first question, actually wala namang set requirements, no? But there are provinces na medyo favorable yung execution. Why I said that? Because we did a dry run in Biliran, no? Before we launched it in September sa 4 na probinsya. You have Davao de Oro, Leyte, Camsur, and Ilocos. 2 araw yung sabay-sabay yung 4 para kaming nawindang ng mga panahon na yun. But basically, naging successful naman, so I think we did it right that time. Now, what I'm saying is that lahat ng probinsya ay kailangan magkaroon. That's the basic, no? Walang pipiliin. But there are provinces like Laguna whose the execution of the program is quite smooth because nandun ang governor, nandun ang congresswoman, nandun ang other local government units, nandun ang other congressmen or house members natin, kaya mas madali, mas favorable. But we can weather all the challenges as long as we can provide these services to the people. Wala pong requirements. Ang sabi ng Pangulo, lahat ng probinsya ay pupuntahan. The second question, yes po, meron po tayong pasasalamat concert na gaganapin naman sa City of Binyan. So, hiniwalay natin, no? Bilagay natin sa Binyan at nandoon po si Eric Santos bukas ng gabi at si Bamboo bukas ng gabi. So, free concert po ito. So, kung meron po kayong chance, magkita-kita po tayo doon, magsaya at mag-celebrate sa success nitong Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Laguna. Yun. Congratulations, sir, sa inyong programa. Siyempre sa ating governor at saka kay Congresswoman. Dahil talagang ramdam na po yung servisyo ng ginagawa ng ating probinsya. Ang tanong ko lang po kay Governor, paano po natin paghahandaan itong napakalaking event na 2 araw na mukhang dadagsain po ng ating mga kababayan lalo sa servisyo nyo dahil kamusta po magiging peace and order natin at talaga namang tingin ko dagsa po talaga. Ano pong paghahanda ng ating probinsya dito, Go? Actually, ang combined team po ng provincial government and national government, nagkaroon na ng ocular inspection, tinignan na po lahat, at kaya po na sabi ni DSG ay planchado na. May mga konting-konti na lang lusot na, of course, may konting time pa naman, the whole day and even mamayang gabi, maayos po lahat yan. And for your information po, of course, yung pong general fund o yung pong kabuuang gastos po nito, of course, yung beneficiaries po natin ay
na ibibigay sa mga beneficiaries natin ay from the national government, but some incidental and operational expenses ay sagot naman po ng provincial government. And okay lang naman po yun, kahit pa gumastos ang provincial government ng 5 or even 10 million, kung ang beneficyo naman dala ng national government ay 300 million, eh kahit po buwan-buwan, ay bumalik po kayo sa Laguna. Welcome na Welcome po. Thank you po. Natakot ako doon. Thank you, Sir. In addition to that, sir, in all fairness po, sabi po ni Sir Ponyo, maiksi yung preparation. But, hindi namin sinabi ng komot maiksi ay walang matinding preparasyon at pagpupulong dito. Ang daming series of meetings. And even po, yun pong kung saan gaganapin ito, sinagawa nila. We had, they conducted an ocular inspection. Ang dami po namin binigay na lugar. Actually, yun po, ang dami kong binigay sa chest shots na lugar. Inikot nila yan, pinuntahan nila yan. Very hands-on. Nakailang meeting sila together with regional directors, mga provincial directors po natin. Ilang beses po pinagpulungan po talaga ito. Kaya maiksig man, pero masinsin ang pag-aaral na ginawa, just so po talaga maging successful ang event po ito. At syempre po, I have to thank po the provincial government of Laguna kasi po, like we've said naman po, ang National Secretariat ng BPSF po ay kabahagi ang Office of the Speaker and the House of Representatives. Kaya una po, syempre, binaba ito koordinasyon sa mga congresspersons. Siguro po, specifically ako, kasi alam nilang close kami ng governor ng Laguna. Huwag nila ipagkalat, makamatchismis kami ng governor na very close kami. So kasi mahalaga kasi yung koordinasyon. Of course, importante yung local chief executive na magiging kabahagi for the implementation of this program. Di ba po? Kasi syempre po, provincial-wide. Kaya syempre, kailangan pagbaba ng national government. Kailangan po para maging successful ay talagang maiting na koordinasyon at kolaborasyon sa ating LGUs and of course sa provincial government. Kaya po talaga ngayon, coordinated po sa office namin together with other house members, ng lalawigan ng Laguna. And of course po, we're very thankful to the governor of the province of Laguna na talaga po together with department heads, our provincial admin, of course ang aking chief of staff, si Attorney Monet, na talagang pinabayaan ko sa inyo, DSG, hindi talaga nakapag-function sa akin for months. Aminin ko, hindi siya nakapag-function as my chief of staff kasi tumutot siya. But of course, talagang doon po, naka-focus po kami, just so po maging successful, walang maging problema. Ito naman, hindi ko sinasabi na tiyak perfect ang mangyayari on November 4 and 5. Of course, di ba? Walang perfecto. Pero, ang sinasabi namin, pinaghandaan po talaga namin ito. And I hope, through your help also po, ay magiging 99% na okay na wala tayong may problema. I will not say po na perfect, may mga a little, but you can see naman po na yan po ay pinagpaguran, pinaghirapan ng napakaraming tao. Concerted effort. Mula po sa national government, sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, ang aming pong boss, House of Representatives, of course, Speaker Martin Romualdez, ayan po, at syempre po ang provincial government and my office, at kasama na rin po ang iba pang mga house members dito po sa lalawigan ng Laguna. So again, thank you boss, mabuhay po kayo. Si DSG walang tulog. Okay, maraming salamat po. At para po sa lahat ng ating mga media partners, maaari pong ipadala ang inyong mga katanungan sa PIA Calabarzon and Provincial Information Office of Laguna. At para naman po sa kanyang huling mensahe ngayong araw, pakinggan po muna natin muli ang ating Congresswoman, napakasipag Congresswoman Ruth M. Hernandez. And also po, Sir po, nung nakipag-coordinate tayo sa different sectors po. Even the transport sector, kabahagi po natin dito. Yun din po, nakipag-collaborate po tayo sa kanila para to shuttle po, ang ating mga beneficiaries from different places in Laguna at ma-shuttle po doon po sa ating paggaganapan o venue po natin. Ayan po. But anyways po, siguro po bilang ako po ang nabigyan ng task, to close our conference this morning, ay ang puso ko po ay punong-puno ng appreciation, gratitude at pasasalamat sa maraming taong nagtulungan to
make this possible. Ano po, unang-una po sa lahat, of course, sa ating Pangulo, ang ating Pangulong Marcos. Ano po, na napakaganda ng programang ito, ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, na under po sa Bagong Pilipinas Campaign ng ating Pangulo. Ano po, ito ay brand po ng governance and leadership ng ating current administration, ng ating mahal na Pangulo. Na ang tanging layunin lamang naman po ay talagang ibaba lahat ng serbisyo, ilapit ang serbisyo sa ating mamamayan sa lahat ng sulok ng ating bansa. Kaya totoo po yun, 82 provinces ang iikutan. Ano po? At tayo po ay masaya sapagkat isa ang ating lalawigan sa nauna. Ano po? I think siguro po talaga ang gusto po nila, yung mga mauna ay talagang smooth ang kasi para po makita nila kung ano mga problema, kung ano mag-arise na problema, dahil nga po alam nila na ito'y gaganapin po sa lahat ng sulok ng ating bansa. Kaya po siguro nakita nila po yun pong matibay na koordinasyon sa ating lalawigan. Ano po, nakita nila pagkakaisa pagtutulungan natin ang nagmamamayan ng lalawigan ng Laguna. Siguro po nakita yan nila ng ating pong speaker, ng ating mahal na Pangulo, sila Sir Ponyo, kaya nga po natuna ang ating lalawigan. So we're very thankful to our President Ferdinand Marcos, nakakapaghinayang lang na hindi tayo mabibisita sa dami po naman kasi ng gawain. Ano po, this is a regular program ng ating Pangulo. Ito po yung inisyatibo ng ating Pangulo, pero alam naman natin ang trabaho ng Pangulo sa napakadaming trabaho, of course. Ang importante siguro sa ating Pangulo, hindi na yung kanyang maging present siya doon o pag-landing niya. Importante makaland ang mga serbisyo. Yun, di ba po? So we're very thankful. And of course po, sa aking boss, ano po, sa House of Representatives, ayan po, Speaker Martin Romualdez, ipaabot mo, Sir Ponyo, ang pasasalamat ng lalawigan ng Laguna. On behalf of the people of Laguna, sobra-sobra ang pasasalamat po natin kay Speaker. Si Speaker po ay isa rin sa nag-organize ng BPSF. Okay po? Talagang brainchild po din ito. Ayan, ang ating Pangulo, Speaker Martin, ayan, ang pag-ikot po sa buong lalawigan at paglapit ng iba't ibang serbisyo. Kaya maraming salamat po, inunan nyo ang lalawigan ng Laguna. Maraming salamat. At baka iniisip ko nga, baka may second round ito. Unahin nyo ulit ang lalawigan ng Laguna sa ating second round. So, Sir, alam niyo po, ang aming Speaker of the House, napaka-proactive. Alam po natin, ang trabaho po namin ay gumawa ng batas, lawmakers. Pero ang gusto po ng aming speaker, hindi po natatapos lamang ang aming trabaho sa 4 na corners ng session hall. Gusto rin po niya na ilabas ang mga programa. Kaya tinatap niya all house members. Ano po? Na yun po, mga programa, pondo po, na pinagkakalog po sa bawat house members po, masigurado na maibababa, maipapadama sa ating mamamayan hanggang sa kasulog-sulukan. Yan po ang aming boss, yan po si Speaker Martin Romualdez. Kaya I'm very thankful, sir. Paabot po kay Speaker. At sana po mas marami pang pondo kung ibahagi sa lalawigan ng Laguna. Ano po. At syempre po sa Provincial Government of Laguna, sa pangunguna po ni Governor Ramil, ano po, napakahalaga po kasi ng koordinasyon ng ating sinagawa na ito sa ating provincial government po, to all the department heads, ano po, sa pangunguna ng ating provincial administrator, Attorney Dulce Lebanal, ayan po, to my Chief of Staff, Attorney Monet Lim, and to the members of the Team Sipag at Malasakit, maraming salamat po, ayan po. At of course, lastly, to our media partners, mga sweetheart, I need your support on this. Kanina pinag-uusapan natin ang gusto natin ma-reach talaga po ang bawat sulok ng ating lalawigan. Ma-widely disseminate itong programa ito. So through your help, please po. Actually nga, sabi ko parang kulang pa ang ating mga media partners. Baka pwede pa rin po through your help ma-disseminate po ito at ma-advertise, ma-promote po natin itong 2-day fair po ito. Kasi ang gusto po natin, mas marami pa tayong maabot. Ng iba't ibang serbisyo. Para po ito sa lalawigan ng Laguna, para sa mamamayan ng lalawigan ng Laguna.
So, hopefully po, lalo na po, those who are less fortunate, po, talagang who are in need para po sa inyo to. So, let's avail of these services. Ano po, pinakamalaki na serbisyo caravan, ano po, ng ating pamahalaan. We make use of this, ma-avail natin ng serbisyo para po sa inyo to. So, inaasahan po namin. Meron na tayo, Sir Ponyo, more or less 70,000 na nagparehistro sa iba't ibang mga government agencies natin. Ano po, at umaasa po tayo na mas lalaki pa sa tulong po ninyo dahil sa ating presko ngayong araw na ito. Ano po, at syempre sa tulong din ng mga iba't ibang LGUs po natin. We have 24 municipalities, 6 cities in the province of Laguna, at ang ating mga mayors ng different LGUs natin ay kabahagi po para po sa success nitong programa ito. So, to everyone po na nakiisa, muli po, maraming salamat sa inyo at umaasa po ako sa tulong at suporta ninyo upang ito po ay maipamahagi natin ang impormasyon, mas marami pa po maka-avail ng mga servisyo ito ng ating mga mahal na kalalawigan. So muli po, maraming salamat. God bless you. Maraming salamat po sa napakasupag natin, Congresswoman Ruth Mariana Hernandez. And of course, maraming salamat rin po, Governor Ramil, at sa ating panauhin po ngayong umaga, Honorable Sofonias Gabonada Jr. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming lalawigan. At dito na po natatapos ang ating programa ngayong umaga. Tayo po ay magkita-kita bukas para sa kauna-unahang Bagong Pilipinas Servicio Fair. Maraming salamat po. Para po sa ating mga media partners, ayan, kaanayahan po namin kayo para sa isang photo opportunity kasama po ang ating mga bisita. Ay, idagdag ko pala, alam niyo, sweetheart din. Alam to din, Sir Ponyo. Idagdag ko lang. Kasi di ba po, meron kami talagang hangarin in the province of Laguna para po sa establishment ng level 3 tertiary government hospital in the province of Laguna. Hindi lang nabanggit ni Sir Ponyo. But during discussions, may kwento ko lang po, during discussions, ayan, together with my chief of staff, alam niya ni Sir Ponyo. At alam ni Sir Ponyo kung paano ko siya kulitin. Every now and then, nandun ako sa house, I consult him po at kami po ang nagtutulungan po dito. At actually po may verbal commitment na ang ating house leadership. Ano po, sa panguna po ni Speaker Martin Romualdez, of course, panguna ng ating Pangulo kasi yan po isang sa prioridad ng ating Pangulo. Na ang bawat probinsya po natin ay magkaroon po, mas-strengthen ang healthcare system at magkaroon po talaga ng specialty hospitals, di ba? Yan po ang gusto ng ating Pangulo, yan po ang direksyon ng ating Pangulo. Kaya po, susuportahan po ang hangarin po namin ni Governor para po sa pagtatayo ng isang level 3 tertiary government hospital. At parang binanggit na sa akin ng Chief of Staff, i-reveal na ba yun? Parang meron na yatang financial help. Sabi na yun, Sir Ponyo, may financial help na. O, di ba? May nag-PC, na may financial help na sabi ko nga, doon natin kinalagan. Kasi nga po, alam natin maraming phases yan. Malaki po ang potong kailangan siya din. Pero meron tulong na financial yung pagkakaloob na kami po ni Gov nag-usap na priority natin doon mailagay sa programa ito. Na prioridad po natin upang magbigay po ng programa para po to answer the medical needs of our people in the province of Laguna na hindi na po pupunta pa sa PGH, Batangas Regional Hospital, at is po ang aming provincial also po can help decongest other hospitals po kasi meron na o magkakaroon na ng Laguna Regional Hospital. Mabuhay po, Speaker, mabuhay ang Pangulong Marcos. Confirm na lang natin. Well, we would like to confirm the commitment of the Office of the Speaker to the efforts of our good Congresswoman of Laguna that we will be providing funds for the initial funding for and I think the enactment of the bill, it is within the floor already. We commit that we will pass it in the House and we will lobby it in the Senate to have that tertiary hospital in the province of Laguna. That is a commitment that being assured by the office. Thank you very much. So, by the way, tomorrow, ma'am, darating po to represent the President, Special Assistant to the President, Anton Lagameo, and Secretary Herbosa will be here tomorrow. We'll be discussing that the tertiary hospital together with the program of DOH, the HPEP, and several USECs and ASECs will confirm already their attendance. So it's gonna be a full loaded events for tomorrow. So I hope you will be joining us tomorrow. At saka si Speaker will be here
on Sunday, November 5, to have a cash and rice distribution in Binyan and cash and rice distribution in Santa Rosa. So nandito po siya sa probinsya on the 5th. Maraming salamat. Maraming salamat po. Nais po namin kayong imbitahan para sa isang photo opportunity.